Sorry na. Ayun. So, andyan na po ba ang lahat ulit? Thumbs up Thumbs po up po sa mga lahat kung nandyan okay na kung po. okay na po sila. So, yan. Mukhang okay na ata ang lahat. Ay, hindi. Antayin na lang tayo ng 1 minute pa. 1 minute pa po. So, ayun. Welcome back po ulit sa ating session. And Ate Leng, sobrang dami talaga natin today, no? Ay, no, 36 yung participants natin, pero hindi pa bilang dyan yung mga dalawa sa bahay, ganyan. So, ulit, welcome po back po ulit sa ating session. Ayun. Muli, pinapaalala ko po ulit na yung pag may mga questions po kayo, ilagay nyo lang po sa ating chat box para ma-discuss po natin siya later. Yan. So, Ate Leng, pakilala na ulit natin. So, ayan. For the second time around. Third speaker natin. Mag-i-introduce ng ating third speaker. Andiyan na siya ulit. Ayan. Sorry po. Naka-live po kasi tayo. Kaya medyo may onting ganon. Ayan. So, ipapakilala ko na po ulit sa inyo yung mag-i-introduce sa ating next speaker. So, again, ang ating pong next introducer, isa po siyang member ng 4S officers and complete attendance po siya sa ating mga online ITKs. So, pinapakilala ko na po ulit si Mr. John David Rivera. Ayan, magandang umaga. Sorry kanina, live kasi. Ayan, ang ating panghuling speaker ngayong araw ay isang batikan na Toastmaster. Patunay ang kanyang napalanunan mula mga championship division level speech contest. Siya ay training manager at career consultant sa Zenshen, China. At nakapag-conduct na siya ng more than 70 Toastmaster at public speaking related workshops. Isang coach at mentor na naglalayong ipamahagi sa mga kabataan ang skills in public speaking. Palakpakan po natin Miss Laila Tungkab. Thank you. So, totoo na ito. Turn ko na talaga, no? Okay. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Bago ko po simulan itong pag-share ko sa inyo, introduce ko muna yung sarili ko. Again, I am Laila at gagamit po ako ng PPT dahil po ako isang university teacher at kailangan po namin ito sa online lessons namin. So, anyway, nandito po ako, in-invite ako ni Sheila and I'm very honored to be here because gusto kong i-share yung mga experiences ko sa Toastmasters. At very emotional ako since nag-start itong online session because this is my first time to actually have this workshop na ang mga participants ay mga Pilipino. Sabi ko nga, marami akong natutulungan na mga ibang lahi. Sabi ko, ito iba kasi mga kababayan ko ito. So I am very emotional. At sana wag ako maiyak habang nag-deliver ako ng workshop. So anyway, simulan na po natin. At may share po ako ng PPT. Okay, bibigyan ko po kayo ng sharing ano nga ba yung impromptu speech. At there will be 3 points that I'm going to talk about today. First is like yung common structure. Pangalawa po is yung 5-step formula and this is from Toastmasters International. At bibigyan ko rin po kayo ng mga tips and techniques. Paano ba ako makakapagsalita sa harap ng tao kahit wala akong practice? And I'm telling that this will be really very practical and useful kahit ano man kayo, estudyante man kayo, negosyante kayo, nagtatrabaho kayo. This impromptu speech is not only in Toastmasters, but this will be very helpful in any situations. Okay.
May isa pong nagsabi nito, pero wag niyo na pong intindihin kung sino kasi hindi siya sikat na tao. Sabi niya, don't be afraid to try. If you want to master the stage, stand out and create an impact. Start now. Sinabi po yan ng hindi kilalang tao. And yours truly, Laila Tungkap. So kung gusto po natin talagang mag-improve, kailangan po nating subukan. At kailan natin susubukan? Hindi bukas, hindi sa isang linggo, kundi ngayon. Okay, so stop ko po yung sharing or bigyan ko muna kayo. Ano nga ba yung impromptu speech? Sa Filipino, ang impromptu ay isang talumpating madalian lang pinag-isipan, or sa English, is a spoken, performed, done, or composed with little or no preparation, or extemporaneous. So, I'll stop the sharing. Okay, so, naranasan niyo na po ba na minsan na may kausap kayo na your brain freezes and your knees shake and you mumble, like nabubulol po tayo? Naranasan niyo na po ba? Paki-type ng yes sa chat box natin. Wala po, kahit sa supervisor ninyo, sa boyfriend ninyo, or sa liligawan ninyo, naranasan niyo bang hindi kayo makapagsalita? Yes, okay, marami. So, hopefully yung mga structures natin ay makatulong sa inyo. So, next time I said, kaya ko nang ligawan si ganito. Kasi sabi ni Miss Laila, ito daw yung structure na pwede kong gamitin. Okay, so like what I'm saying, pwede nating gamitin itong mga structure ang impromptu speaking. Halimbawa, umattend ka ng wedding ng friend mo, which I just had an experience because my friend here, Marlon, is here and he said, okay, Laila, magsalita ka ng something para sa friends mo at hindi ko alam kung ano ba ang sasabihin ko. Kasi minsan, yung na mental block ka na hindi mo alam kung paano mo sisimulan yung salita mo, right? Or pangalawa naman sa job interview, right? Probably you prepared some common interview questions. The thing is that may mga questions na hindi mo na-prepara. So, ano ba ang sasabihin mo? Pangatlong example, tinawag ka ng boss mo or ng supervisor mo. Laila, can you tell me about the project you're doing right now? Can you tell me about your task? At hindi ka nakapag-prepare kasi sobrang busy ka. So, paano mo ba i-handle yung ganitong situation? Okay, another one is, halimbawa, businessman ka. Okay, may mga businessman akong friends dito na nandito ngayon. Nakipag-usap ka sa kliyente at hindi mo na-prepare itong presentation na ito, pero tinanong ka, so ano pa yung sasabihin mo? Right? So now, I'd like to share some of the structure which I just mentioned. First one, ang ginagamit namin, at madalas kong ginagamit ito sa contest, yung tinatawag na PREP. That's the first structure. Okay, so I'll share again. Okay. Okay. So, una ay yung PREP o tinatawag na point, reason, example, and point. Or kung mahilig naman kayong kumain ng matamis at ng biscuit, alam nyo ba ang Oreo? Pwede rin nating sabihin na opinion, reason, experience, and overall statement. So, halimbawa, yung COVID-19, di ba? This is a very timely topic. So, pag tinanong ka, ano ba ang masasabi mo sa COVID-19? So, pwede mong sabihin yung point mo, ang COVID-19 ay nagbigay ng malaking impact sa buhay natin ngayon. So, that's your point. Now, what are your reasons? Now, if you have more time, you can actually tell 2, 3 more reasons. It really depends. So, ano ba yung reason? Ang reason, una, kailangan nating mag-social distancing. Pangalawa, maraming mga tao ang nawala ng trabaho. Pangatlo, maraming mga kabataan ang hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral because they have to stop for a while. So, ito yung reason mo. Ngayon, ano yung example mo or you can share your experience. Halimbawa, sinabi mo na ngayon yung anak ko or let's say, ako ay businessman ngayon at kailangan ko mag-lay off ng mga tao kasi para makasurvive yung business namin. Mahirap man sa loob ko, pero I have to do that. Nakita ko may 3 anak. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero ano ba ipapasweldo ko? So that's just an example or your personal experience. And then, give your overall point again. So itong point na ito yung summary. Right? So kuminsan, pag nagsasalita tayo,
ang dami na nating sinasabi. At kung minsan yung kausap natin, sorry, ano nga ba ulit yung sinabi mo? So when we're giving a summary or you have to wrap it up in your, let's say, your conclusion, then mas madaling maiintindihan ng tao. So, same thing sa boss mo. Dahil sa sobrang nervyos mo, ang dami mo nang sinabi. Siguro yung boss mo hindi na rin nakikinig ng maayos sa'yo. So, if you are giving your conclusion, in the end, then mas madaling maiintindihan. Sabi, ang COVID ay ganito, ganyan, dahil number 1, number 2, number 3. So, yan yung first structure. Point, reason, example, and point. Or OREO, opinion, reason, experience, and then overall statement. Okay? So, yan yung unang structure natin. Pangalawang structure, yung past, present, and future. Siguro sasabihin mo, Laila, it's a cliche. Alam na namin yan. Elementary pa lang kami, pinag-aaralan na namin yung past, present, and future kahit sa grammar di ba? Pero magagamit natin ito sa impromptu speaking. Halimbawa, nakikipag-usap ka sa kliyente mo. Pag sinabi mong past, maybe you can say something about your past experiences or nung wala pa itong produkto mo, ano ba ang meron, di ba? Ngayon itong present, paano ito makakatulong? At ang future, ano ba yung vision mo? Wow! And if you will make it in a story form, that will be more attractive. That will be more compelling, tulad nga ng sabi ni Ariel. So, probably we may think na napakasimple naman yan, past, present, and future. But if you think about it, that will be really very helpful para i-structure mo yung thoughts mo. Okay, pangatlo, masasabi natin yung compare and contrast, right? So halimbawa, OFW ka, right? Iko-compare mo yung pagtatrabaho sa Pilipinas at yung pagtatrabaho sa ibang bansa. Or yung pagtatrabaho sa ibang bansa, these are the advantages and these are the disadvantages. And when you're working abroad or working in the Philippines, for example, these are the advantages and disadvantages. So pwede mo rin i-frame yung thoughts mo doon. Right? So once again, the compare and contrast. Right? Or pwede mo rin gamitin ng example, let's say, sa Manila at sa probinsya. So when you want to present a proposal, for example, then I said, okay, I want to set up my own business in the province or in Manila, let's say. So ito yung i-compare mo at pwede mong i-contrast. And that will give another person an idea na, okay. So itong mga structure na ito, it will make your speech more logical, more coherent, and you will give a more organized thoughts. Okay, another structure na gusto kong sabihin ay yung tinatawag na very common, 5 W's and 1 H. So, ano nga ba yung 5 W's natin? Napag-aralan natin ng elementary pa lang tayo. Ano ba yun? What, where, when. Yes, exactly. Thank you. Right. How. Thank you very much. Very simple, right? But halimbawa, ikaw ay isang youth leader, right? At tinanong ka ng isang, let's say, barangay captain. Nakisabi nga sa akin, ano ba yung project mo? Ano ba itong feeding program na sinasabi mo? Siguro dahil medyo ninenervyos ka at tinanong ka ng barangay kapitan ninyo, sabi mo, kasi po yung feeding program, ano po yan na yung pagpapakain sa mga bata. So, sa palagay mo, maiintindihan ka na medyo nagmamumble ka, medyo nabubulol ka at hindi mo malaman. So itong 5 W's and 1 H, pwede mo gamitin as a structure. So una, Kapitan, actually itong feeding program na ito ay una. Ang feeding program na ito ay naglalayon na mai-promote ang nutrition dito sa barangay namin. So what is the feeding program and why are you holding this feeding program? So what and why? Pangatlo is yung where. Sa ngayon po, sisimulan natin or i-kick off natin itong feeding program sa barangay natin. And in the future, we can actually extend it to another barangay. Right. And then another one, if we say where or when, well, sa ngayon po, off natin siya sa next month. And ito po yung timeline. Right. Very simple. Ngayon, masasabi mo ng mabuti yan sa kapitan ninyo nang hindi ka nanginginig. Kasi alam mo, by using those structures, that would really be very helpful. Okay. So, ano pa nga ba? Right. Another one is yung tinatawag na sequential.
So, ano tong sequential na ito? So, first, second, and third. So, I think, again, this is very common, and you can express your thoughts in a more logical way. So, first, you start off with your point, okay? So, halimbawa, again, yung kliyente mo, nagtanong sa'yo, bakit nga ba ikaw ang kukunin namin? Ha? Ano ba yung, bakit sa palagay mo, ikaw yung dapat naming gawing business partner? So, pwede mong sabihin, kami po ay ganito ganyan, ito po ang business namin. At masasabi ko na kami ang nararapat sa inyo and we can be your partner because of 3 reasons. Una, kasi ito po. Pangalawa, ito po. Pangatlo, ito po. Right? So, simple, right? Very simple structure, but you can actually use it to, again, give a more logical, clear, and more coherent answers. So, yun po yung mga structure natin. So, ulitin natin. Ano nga ba yung una? PREP, right? Pangalawa, ano nga ba ulit? Present future. Past, present, future. Past, present, future. Oreo. Yes. Past, present, and future. And then, pangatlo, yung compare and 5 contrast. W's. Compare Yes, and and contrast. 5 W's. Yung one how, and then, yung ating natawag na sequential. Right. Sequential. Sa ngayon, masasabi nyo na, ay, oo nga, no? Parang pag-aralan ko yan ng elementary. But the question is, how are you going to integrate those structures para sa mini speech mo? Right? At like ako, I've been competing for 8 years in Toastmasters. At bago ko na-integrate yun, at bago ko na-apply itong mga structure na ito, it took me some time. At hanggang ngayon, inaaral ko pa. So, it may sound easy, pero sabi nga nila, ang basketball, hindi mo maaaral pag nanonood ka lang ng TV. Or hindi mo maaaral pag kumakain ka lang ng pagluluto. Kailangan mo is learn by doing. Right? So yung mga structure na to, next time, pag nakipag-usap ka or sa wedding ng friend mo, try it. You can initiate. I said, I want to say something to Sheila's wedding. Okay, di ba? Halimbawa, Sheila, marami akong sasabihin. And how can you do it? You can do it in a story form, right? And then later, I'll give some tips and techniques kung paano magiging mas maganda itong yung mini speech natin while using those structures. Okay. So, okay. So, tips and techniques na tayo. Medyo nabubulol na ako. Ganun talaga pag nininervyos. Ngayon lang ako nininervyos na ganito. Okay. So, ano ba yung mga tips and techniques natin? Una, practice some common structures. I think I'll share some. Try to, think on the spot. You can think it ahead of time. So kung may kausapin kang kliyente, or kung meron kang, alam mong may meeting ka or may presentation ka, you can think about it. Even sa table topics namin, sa Toastmasters, pag may topic na binigay sa amin, let's say ang theme is gift, kahit na hindi ko naman alam kung ano ang magiging tanong, I'm already formulating some examples at the back of my mind. And yung subconscious mo is makakatulong talaga yan. So practice some common structures. Now, pangalawa is use some personal and powerful stories. So, sinabi na ni Ariel kung ano ba ang important. Laila, di ka namin marinig. Hello? Wala si Laila. Wala. Ayan. Hello? Ayan, okay na. Okay.
Okay. So, balik ako. Right. Okay. So, ano nga ba itong use of personal and powerful stories? They say na ang personal stories, it's more convincing, it's more realistic, at nakaka-relate ang tao, right? They said, may isang author na nagsabi na data gets dumped, right? Facts fade, but stories stick. Sabi yan ni Doug Stevenson. And you know, sa actually, hello? Right. Okay. Okay, at may isa ring nagsabi, hindi ako doktor, ano, pero may explanation bakit kailangan natin ng storytelling. And I am informing you now na kahit ang mga CEO, kahit ang mga businessman, kahit dito sa amin, we use storytelling. Bakit? Kasi ang storytelling, pag nagsabi ka ng story at na-touch ang tao, nagre-release yan ng chemical, na tinatawag natin, brain chemical, tinatawag natin na oxytocin. So bakit nga ba, bakit ba nakaka-relate tayo? Bakit naiiyak tayo? Bakit pa yung magsabi ng storya sa atin, yung kaibigan natin or yung ibang tao, yung let's say si Jack Ma or yung mga businessman or story ni Henry C., bakit natatandaan natin? Kasi it is connected to love, trust, and generosity. Yan ang reason bakit gusto natin ng storya. Right? So, instead na sabihin mo, 30%, ay may mga financial analyst tayo dito, right? 30%, oh my gosh, I'm not a financial expert. If you tell me that, I will totally forget it. But if you tell me a story, bakit nga ba? I'll easily remember. So, yan din yung isa kung bakit ang storytelling is very powerful. Okay. Next one is, sinabi na rin ni Ariel, don't only deliver a speech, but a message, right? So again, sa maraming instances, again, sa wedding ng friend mo, hindi mo lang sasabihin para magpa-impress ka na kung gaano mo siya kilala. Pero nagsasabi ka ng message, right? Or sa kliyente mo, bakit nga ba sinasabi mo ito? Kasi hindi mo naman siya para wow. But yung message mo is to persuade him probably, or to tell kung gaano ba ka-valuable yung products mo. So that's the importance of delivering a message sa isang speech. So hindi lang sa Toastmasters yan. Tandaan natin na sa buhay natin, kailangan din natin yan. Right? Okay, another, I don't want to bombard you with a lot of information, pero sana ay may nakukuha kayo. Okay? At sana ay may natututunan kayo kung hindi ako iiyak ng malakas. Joke lang po. Ay, okay. Nakakakaba pag mga Pilipino ang kaharap mo. Okay? Hindi ko alam kung magtatagalog ba ako o mag-i-English ba ako o magbibisaya ba ako kahit hindi ako marunong magbisaya. Okay? Pero gusto ko lang mag-enjoy kayo at may matutunan kayo na pagtapos nito, sabi, okay. Hindi nasayang yung pakikinig ko kay Laila kasi may natutunan ako. Okay. Anyway, moving on. Isang tip ko rin sa inyo. If you really want to be a leader, if you want to be a good communicator, read more. Read a lot. I know TikTok is becoming a phenomenon and my daughter is also using TikTok, okay? But if you can spend a reasonable amount of time for TikTok, for Facebook, for books, that will be very helpful. I'm telling you, I'm a career consultant too. At sana hindi sa sunod na sharing ko, paano nyo naman i-improve ang career. And I promise that I am willing to share. I would like to share some of my tips. Paano ba may enhance ang career niyo? And Sheila, yun, pinapangako ko na yung sarili ko, okay, sa next workshop. Kasi narinig ko kay Alisa, bakit nga ba hindi makapaghanap ng trabaho? And that's my job in the university. We try to equip our university to find a good job, to find top universities in the US. And I would be very happy to share the same thing to our Filipino, kababayan. So, yun ang gusto kong sabihin. Nasa na nga ba tayo? Read a lot. Equip yourself. Hindi ang pag-read lang, kasi kailangan, kasi may exam ako. I had that thought before. But when I become a trainer, I just realized that reading is very helpful, not only to equipping yourself, but it helps a lot to nourish. Hindi lang yung, di ba kumakain tayo ng masarap para ma-nourish yung body natin, pero kailangan natin i-nourish itong
ating isip, right? So that's my challenge for you. Spend a reasonable amount of time for those social media and start reading good books. At makakatulong yan para sa mini-speech ninyo, sa impromptu niyo. Okay, at ang gusto kong sabihin, pag nag-mini-speech kayo, don't say, sorry po. Don't say sorry. Kahit sa kliyente ninyo, kahit sa interview, avoid apologies. Show your confidence. If you make mistakes, that's fine. We all make mistakes. I still make mistakes. Kasi kahit na nagko-compete na ako for 8 years. So it's okay. The best way to try, the best way to improve is to try, make mistakes, and try again. So, at pangalawa, at huling-huli kong gustong sabihin, practice, practice, and practice. Meron tayong kasabihan, practice makes perfect. Tama po? Pero gusto kong dagdagan, perfect practice makes perfect. So sana yung mga tips and techniques, actually meron pa akong isi-share na 5-step formula, but I think we don't have enough time, or can I still talk? Maybe I'll, okay, maybe next time siguro. I can't have the 5-step formula, but I think those structures and tips would be very helpful for now. At ngayon, gusto kong isipin ninyo, okay? In 5 seconds, I want you to reflect. Ano nga ba yung gagawin ko pagtapos nitong workshop na ito? Paano ko i-improve yung mini-speech ko? So make an action plan. Okay? 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Time is up. Okay. So, the best way to do is to act now. So maraming salamat at sana may nakuha kayo ngayon. So bago ako magsabi ng goodbye, kasi may contest pa ako mamaya, I just want to say again, remember those structures and practice it. And remember those tips and techniques that I've shared to you. Ano nga ba yung mga yon? Use the structure, use storytelling, avoid apologies, practice, right? So sana nakatulong. Maraming salamat po sa inyo. Sheila, back to you. Thank you very much po, Miss Laila. Sobrang dami Sobrang dami natutunan. nating natutunan. At hindi na natin alam kung paano i-absorb lahat ng diniscuss sa atin ni Miss Laila. Sobrang dami. Pero sobrang makakatulong talaga sa atin. Ayan, sobra talaga. Kasi, di ba, akala natin nung una, parang yung impromptu speech, parang pang formal setup lang siya. Pero hindi pala. Magagamit pala natin siya sa kahit sa everyday lives natin. And sa mga, kunyari, sa interviews, kagaya nating mga naghahanap ng mga work, ganyan, magagamit talaga natin itong mga binigay na tips ni Miss Laila. And sobrang thank you po talaga. And at lang i-recap natin sila kung ano yung mga binigay na structures ni Miss Laila. Ayan. So, recap po namin kayo para maalala natin. Yung practice. Sabi nga po ni Miss Laila. So, yung number 1 structure na sinabi po sa atin is yung prep and yung Oreo. Second is past, present, future. Third, compare and contrast. Then next, yung 5 W's and 1 H natin. And yung huli natin is yung sequential, yung first, second, saka third na points natin. Ayan, sobrang thank you po talaga, Miss Laila. Alam po namin na magagamit po namin lahat ng mga binigay niyo po sa aming learning ngayong araw na to. Maraming salamat po. Thank you so much po sa lahat po ng speakers natin today. Sobrang grabe, no? Grabe po. Sobrang ang dami natin talaga natutunan. Sabi ko po sa inyo, di ba, sa umpisa pa lang, sobrang madami na talaga tayong matututunan. Ina-assure na namin sa inyo na marami. Which is totoo naman talaga. Talagang ang dami nating natutunan sa kanila. And hindi pa dyan natatapos yung ating session kasi kaya nga lang sabi ko kanina, meron tayong question and answer portion kung saan
magtatanong tayo sa mga speakers natin. Ito na yung mga trends natin kanina. Alam ko, may mga questions kayo sa mga isip nyo kanina habang nakikinig sa kanila. Ngayon na yung chance natin para magtanong sa kanila para mas matuto pa tayo. At parang baka may mga gusto kayong i-clarify, ganyan. Ngayon na yung chance natin. And ngayon, ibinibigay ko na ang ating floor sa ating ang Vice President ng Online ITK at ang in charge sa ating public speaking na si Ate Eliza. Welcome, Eliza. So, ayan. So, sa mga participants natin, alam ko na ang dami nating natutunan at marami pa tayong gustong tanungin. Kanina lang sa chat box nakikita ko na sobrang relate sila sa mga sinishare ng mga speakers natin, lalo na sa mga struggles. So, alam ko na may mga questions kayo. Ito na yung time para ma-address natin yon. Andyan yung mga professional speakers natin, mga distinguished Toastmasters. Okay, so ang first question, actually may list na kami. Kanina pa na nagkakaubusan ng slot para sa mga questions na to. Pero as for our question, ang may tatanong ay si Yani. Yan. Hello po. So, ayun po kanina, ang dami po namin natutunan na kung ano po yung gumawa ng mga speech, yung mga structure, ganyan. Pero po kasi kami, parang every time na magsasalita kami sa harap ng maraming tao, sobrang kinakabahan kami, sobrang napapangunahan agad kami ng takot, ganyan. So yung question ko po is, paano po kaya namin ma-overcome yung stage fright namin para mas ma-deliver namin na maayos yung speech namin? Pwede ba akong sumagot? Okay. Ito tinuturo ko to sa mga estudyante ko. Kasi kung minsan, nag-negative self-talk tayo eh. Di ba bago tayo pumunta sa stage, naku baka hindi ako magaling, naku baka magkaroon ako ng problema. Avoid negative self-talk. Kung napanood ninyo yung kay Amy Cuddy sa TED Talk, sabi niya, bago kayo mag-speech, kahit ano presentation, do the power pose. Yung tinatawag na ganito, right? So, very simple. And take a deep breath. Right? 3 times. That will be very helpful. Okay? And avoid, kaya ko ito. Kaya ko ito. Kasi ang nangyayari sa atin, kasi kaya naninervous tayo, alam mo yung, kasi nag-iisip kagad tayo ng negative things. So start thinking positively and say you can do it. Kasi lahat ay nasa sa isip. Right? Ngayon, bakit tayo kinakabahan? May mga reasons. Kahit na mag-Amy Cuddy kang ganito, kung hindi ka naman nag-prepare, talagang kakabahan ka. So, ang napaka-importante, kahit ano, magpe-present kayo sa professor ninyo, haharap ka sa kliyente ninyo, mag-i-speech kayo, always do enough preparation. Because that will give you confidence. Now, yung sinabi ko sa inyo, take a deep breath, do the Amy Cuddy pose, secondary lang yan. Okay? So, I think those are the 2 tips na very, I think, practical. So, para ma-avoid yung yung pagiging nervyoso nyo or pagiging, to avoid nervousness, then it's better to, do that one. Okay, so yun ang gusto kong i-share, right? Maybe si Ariane may ma-share pa siya na own experiences niya. Sino uli yung nagtanong? Thank you po, Ma'am Laila. Aliana, saan ka? Teka, hinahanap kita. Kailangan ko makita ang facial expression mo. Saan si Aliana? Aliana, ilang taong ka na? 18 po. 18? Parang may 2 bodyguard, nakakatakot ka usapin tong batang to. Parang sasapakin ako pag may tinanong akong mali. Aliana, may boyfriend ka na? Wala po. Yung totoo. Wala po. Ganito yan. Ilang beses ka nang pumunta sa stage? I'm sure nabibilang mo pa. Maraming beses na rin po eh. Ilang beses na rin po. Maraming beses. Everyone. Taas nyo kamay nyo. Taas kamay. Hawakan nyo yung mukha nyo. Diba? Makinis, malasutla. Pag napipindot-pindot nyo pa, hindi pa masyadong makapalang mukha nyo.
Pagka pumunta na kayo sa stage na hindi nyo na mabilang kung gaano katagal, kinakalyo na yan. Kung ano man yung gagawin mo, kaya kita tinatanong kung may boyfriend ka na yan. Parang si Kuya Randy sa si Ate Joy, nasa South ng China, yan. Nung unang magjowa yan, unang halik, syempre nagkakahiyaan pa. 'Di ba? Patuka-tuka, pa illegal-illegal. Pero pag nagtagal na, parang kaya na nilang gawin na nakapikit. Ang point ko, kahit anong ginagawa mo, mapa-kissing yan, mapapagpunta sa stage, mapa-boxing, pag ginagawa mo na siya ng napakatagal at napakaraming beses, yung mga hiya-hiya, nandiyan pa rin naman yan eh. Hindi mawawala yan. Pag hindi ka nervous, alam mo bang kaming tatlo, nervous na nervous kami, nagsasalita kami sa harap ng mga daan-daang tao, libo-libo. Hindi ko alam kung bakit tatlo kami. Mga 20, 30 tao lang ngayon. Hindi ko alam kung bakit kabadong-kabado kami. Kasi parang, sabi nga ni Ate Laila, first time kami magtatagalog. So, ganun yon. Gawin mo ng gawin. Imaginein mo si Michael Jordan o Kobe Bryant o LeBron James. Pag may championship sila, sa tingin nyo ba hindi sila kinakabahan? Being nervous is very normal. Pag hindi ka ninenervyos, ibig sabihin dalawa lang. Dalawa ibig sabihin, sabi ni David Henderson, una, napakayabang mo. Kaya hindi ka ninenervyos. Pangalawa, what you are about to do is not important to you. What you are about to do doesn't really matter. Kaya ka hindi kinakabahan. So pag kinakabahan ka, normal yan. The reason why we call it brave is because we're nervous but we do it anyway. Kasi kung hindi ka ninenervyos, hindi ka pwedeng tawaging brave. Kasi wala sa'yo eh. Tama ba? Sana nasagot kita. Baka may dadagdag si Tita Julie. Nasabi niyo na eh. I agree with Ariel, no? Pagka if you don't feel nervous anymore, you're too cocky. So kami ninenervyos din po kami. But one thing that idadagdag ko, kapag ka tumatayo ka sa stage o kahit na sino yung kausap mo and you start to talk, just remember, lahat ng audience mo, gusto ka nila na mag-succeed. No one wants you to fail. They want to watch you and listen to what you have to say. So pag tinandaan mo yun, kaalyada naman pala to eh, mga kakampi, di naman to mga gustong madapa sana ako or that. Then it will make you feel better. But it's all right to be nervous. Nurture that nervousness para hindi tayo maging mayabang. Thank you very much po. Thank you po. Ang daming nakuha ni Aliana doon, no? Nurture your nervousness. You have to be brave dahil you can be nervous, but doing it anyway, making you brave. So sa ating next na magtatanong, si Kyle, so sana sabihin nyo very, very briefly yung name nyo and then kung kanino nyo gustong i-address yung question nyo, maaaring isa sa kanila or sa lahat sa kanila. Okay. Ang next na magtatanong po ay si Kyle Cancino. Hello po. So yung tanong ko po is, 'di ba, hindi naman po may iwasan pag nagsasalita po tayo na may mga audience po tayo na parang nawawalan po ng interest sa sinasabi natin or nadidistract po. Tapos habang nagsasalita po tayo, tapos may ganun tayong audience, madalas po 'di ba nawawalan po tayo ng confidence, parang nag-aalangan po tayo sa mga susunod pa po natin na sasabihin, parang nawawala po tayo sa momentum. So, tanong ko po, paano nyo po nakikip yung confidence po na yun sa inyo pag yung may gano'n na pong mga pangyayari po, pag may mga nawawala na po ng interest sa topic nyo? Ayun lang po. Ariel, ikaw ang pinakamagaling dyan. Sabakan mo na yan. So, teka, nawala yung Zoom ko. Oh, yeah. Ine-enlarge ko kasi malabo ng mata.
basically ang tanong mo, paano mo i-handle yung audience, di ba? Opo. Sino ulit? Kyle. Kyle Cancino, parang familiar yung apelyido mo. Parang nabasa ko na yan sa police report ko. Anyway, isa sa assignment mo, sa homework mo as a speaker is to know your audience. Isipin mo, kaming tatlo, kung hindi namin alam ang audience namin na mostly kabataan or mostly Pinoys, isipin mo maghahanda kami ng mga English na hindi nyo ma-appreciate at dinugudugo yung ilong namin kahahanda tapos Pilipino pala yung audience namin. I think pag nawalan ng interest yung audience mo, first, I think, in my opinion, hindi ka naghanda. Lahat ng tao gusto makinig sa'yo katulad ng sabi ni Tita Julie. Kakampi mo lahat yan kaya nga pumunta yan dyan Di ba? If your speech is 5 minutes, 10 minutes, it's your responsibility to do everything that you can para yung 5 to 10 minutes na yon na sinayang niya na hindi siya naglaba o hindi siya namalengke o hindi siya nakapag-date sa jowa niya, pumunta siya sa'yo para makinig sa'yo. If you did not do your homework to attract him from the beginning until the end, then it's your fault. But then again, wala namang perfect audience So meron at meron yung mga mawawala. Yung sinasabi mong, I think you said something about credibility or paano mo ma-handle. Katulad na sinabi ko sa'yo kanina, I'm standing here in front of you, I have nothing. Wala talaga akong kwenta kung ikukumpara mo dito sa tatlong to. Pero I'm speaking as if I know what I'm talking about. Hindi ka pwedeng magsalita na parang hindi ka sigurado. Nakikita lahat ng tao yan, na-feel nila yan sa body language mo, sa diskarte ng kamay mo, punta ka ng punta sa bulsa, yung paa mo, galaw ng galaw. Nakikita lahat na yan ng audience na hindi mo alam. If you're gonna do something, do it like you know what you're doing. Kasi nandiyan ka na I'm not saying pretend you're someone. But kung ano man yung topic mo, kung ano man yung gagawin mo, do it patay kung patay. Or wag mong gawin. Diba? Kasi nagbigay sila ng effort na umupo at makinig sa'yo, magbigay ka ng effort na tumayo dyan at gawin mo lahat ng pwede mong gawin. Kyle, sana nasagot ko yung katanungan. Thank you po. Dagdag lang ako ng konting-konti lang, Kyle. Kaya ako pininpoint itong si Ariel kasi I think sa aming tatlo, siya yung funniest. Do you agree, Kyle? Opo. Yep. Thumbs up? Opo. So minsan nakakatulong din yung pagiging komedyante. Daig nga ng masipag ang funny kasi yan talaga yung mga hinahabol ng girls. So when your audience seem to dwindle, parang oops, nawawala na sila. Yan ang effective na ginagawa nito si Ariel. Nagpapatawa yan na hindi mo, very slight lang. Pero he makes himself funny. Kaya lang, yung ginawa niya ngayon, sobra-sobra. Kasi lahat naman mula umpisa hanggang sa huli, puro funny, pero we learned a lot. So sometimes we need to learn that too. Okay? Yun lang po. Thank you po. Salamat. Thank you po sa mga speakers at kay Kyle na nagtanong. Ang susunod po na magtatanong ay si Lovely. Again, pasabi lang po very quickly yung pangalan at kung kanino i-address yung question. Thank you. Lovely. Hello. Yes, can I ask the three of them? My name is Love from Quezon City po. So my question is how to avoid intimidation for the three of them po. Thank you. Nagpapakiramdaman. Seniority. Sinasabi ko po sa inyo, bata pa ako, napapanood ko na po tong sila Tita Julie, sila Tita Laila. So marami po ako natutunan sa mga yan. Seniority. Hello, Love. Ang sarap banggitin ang pangalan mo.
I would like to ask, kasi maraming approach yun eh, on what context? Saan yung intimidation? Sa school po ba? Sa office? O sa mga kaibigan? Most of the time po sa office and sa interviews sa job. Sa interviews. Okay, bago ko sagutin yan, meron lang akong madaling sasabihin. No? Kanina, di ba, binigyan tayo sabi ni Laila, in 5 seconds, pag-isipan mo ano yung gagawin mo after this. Alam mo ba yung pumasok dun sa isip ko dun sa 5 seconds na yon? Sabi ko, itataas ko yung kamay ko kay Sheila. Next time na magkaroon tayo ng session tungkol dito, another session, I would like to talk about interview tips because in my career, I have interviewed hundreds and hundreds of applicants. So from body language to what they say to what I ask. When I ask a question, there's always a purpose. What I look at, how do I assess, what do you question, how do you prepare. Lahat po yan. Napagdaanan ko na as an interviewer and as an interviewee. So, balik tayo sa question ni Love. Pag sa work, usually, and there's different approaches. Depende po yan sa ating personality. In my case, because I am a very confrontational person, so I confront intimidation. Kasi kung pagtataguan ko yan, susundan ako ng susundan yan eh. Eh hindi. I know your point was wrong. So why do you keep saying it? You have to confront intimidation. Why do you think I am wrong? Pakinggan mo yung point niya, baka naman tama. Or pakinggan mo yung point ko, baka naman ako yung mas tama. So I need to approach that. One of the reasons why I went to Toastmasters when I was in Australia is because marami sa kanila, yung mga Australiano, ang lakas-lakas nila magsalita. So feeling ko nai-intimidate ako. So nag-join ako ng Toastmasters. And one of the things that they taught us, when I am speaking in front, and there's somebody who speaks at me, and his voice or her voice is loud, I reach that level. Yes! Pagkatapos, pag na-reach ko na siya, so eto siya, sinisigawan niya ako, sisigaw din ako. Pagkatapos, pag na-reach ko na yung level niya, at saka ako bababa ulit doon sa level ko. Kasi, pag sumisigaw siya, tapos ikaw, mahina, malulunod ka, hindi ka niya pakikinggan. So, i-reach mo muna siya. Ngayon, kung ano yung sa actions naman niya ginagawa, then you have to ask that person in a nice way. Yun lang yung masasabi ko. You need to address it because intimidation will always follow you. We're not supposed to be meek, but we're not supposed to be impolite. Okay. Hey, hello. Love. Oh, ang sarap ng pakinggan. Ang sarap banggitin ng pangalan, ano? So, Love, buti na lang hindi Love ang tawag ko sa asawa ko, kundi Babe. Okay. So, Love, gusto kong sagutin yung tanong mo na how to avoid intimidation. So, actually, gusto kong i-share yung personal story ko. When I was in high school, hindi naman ako public speaker. And dumating yung point na yung self-esteem ko is very low. So, yung confidence level ko is... So, pakiramdam ko sa lahat ng taong nakakausap ko, parang feeling ko parang lagi akong mediocre, parang lagi akong pangalawa. So, yun laging naiisip ko, kahit ngayon nagko-compete ako sa Hong Kong, halimbawa, ang syempre, mga co-competitors ko, talagang mga very seasoned Toastmasters na. So, may talagang nai-intimidate ako na, paano ba ako makaka-level? Alam mo, ang ginawa ko sa sarili ko is, I think this is a very effective way for me, is to believe in my strength. Kasi yan ang mangyayari. Halimbawa, nakipag-usap ka sa tao o sa boss mo, so sa interview. If you know who you are and if you know your strength at alam mo yung value mo sa sarili mo, you will take intimidation as part of life. Para lang challenge sa buhay yan. Nakaparte ng buhay yan. Ngayon, kung hindi mo mako-conquer siya ang magko-conquer sa'yo. So in many situations, I'm giving you a general, suggestion. Kasi ang intimidation kahit nasaan yan. Pero it depends on how you think
kung paano mo siya i-deal, kumbaga sa ano. Parang halimbawa, nakausap ko yung friend ko, sabi niya, Ate Laila, how to deal with difficult people. Ang difficult people laging nandyan sa buhay natin yan, kahit sa loob ng bahay, nandyan yan. Pero paano natin siya mako-conquer? Paano ba natin siya i-deal properly? So, yun nga, ang sabi ni Miss Julie, sometimes there are different approach. It really depends on the situation. Pero ang sa akin, sa may mga situation na interview, pakikipag-usap sa tao, pakikipag-mingle sa tao, importante, alam mo yung value mo. Kasi from there, you will improve your confidence. And I'm saying, okay, ano ngayon kung ang kaharap ko mga CEO? Bakit? Estudyante ako pero I know that I can do it. Then you will start believing yourself na, oh, it's fine. I'll be confident. Kasi doon nagsisimula sa confidence and then you'll avoid intimidation. So I think that's my personal experience and I want to share it as a personal suggestion. So thank you. Okay. Last lang dadagdag ko sa ating mga naggagandahang binibini. Buti na lang walang picture si Love. Parang ako yung pag tinawag ko siyang Love, parang mahalay. Pero Love talaga pangalan niya, wala naman akong magagawa. Love. Buti na lang wala dito yung jowa ko. Alam mo ba kung gaano ako kaliit? Magka-height kami ni Ate Laila. Si Ate Joy, ayan pa, mga ka-height ko yan, mga below 5 feet. Hindi ako nagbibiro. Nung nakita ko yung picture ko like 5 years ago, yung mga champion namin na dati ng champion sa stage, mga 6-footer, Ate Laila, Tita Julie, Ate Sheila, natatandaan nyo sila Kwong, sila mga Australians, mga Canadians, ang lalaki. Nung tinignan ko yung picture, sabi ko, putya, ang liit ko pala. Pero bakit ko nalaman yon sa picture? Kasi pagkaharap ko sila, wala akong pakialam sa inyo. It's all in the mind. Hindi ko nalalaman na maliit ako pagka magkaharap tayo kasi na-prepare ko na yung sarili ko eh. Katulad ng sinabi ni Ate Laila din, na you have to prepare. If they prepared 10 months, you prepare 10 years. Doon manggagaling yung confidence mo. Sinabi rin ni Tita Julie, you have to be confident. You have to be very, very confident. But being overconfident is different. You can be so confident na hindi mayabang ang dating mo. Confident na cool. And everything else also, it's in the way you stand. It's in the way you put your hands like this, hindi yung gumaganyan ka sa stage, yung galaw ka naglalaba ka ng damit na hindi mo alam, yung nasa likod. Even the way you sit down right now, yung kung paano kayo umupo ngayon sa mga upuan nyo. Hindi mo alam na maliit ako, hindi mo alam na nanginginig ako kasi we've all prepared that mentally. It's all a mental game. Pwede kang matakot, pwede kang manginig, pwede kang umiyak, doon ka sa loob ng banyo. Pero pag may nakakakita na sa'yo, you walk like you own the stage. You walk like you own the trophy even before the competition. It's all in the mind. Thank you, Love. Very important yan. Hindi lang yan sa contest, hindi lang yan sa interviews. It's in everything. Like kami ni Ate Laila, alam niyo ba ang lakas ng discrimination dito sa China? Pagdating sa teaching, halimbawa, lahat yan puti ang priorities. Pero paano kami nakakapasok? Kasi we have to be confident. Bukod sa may resume kami, yung pagkaharap namin lahat ng mga puti, lahat ng mga decolor na tao, Pilipino lang tayo. Pero they will know, you will know who I am when I speak. You will know who I am when I work. But again, you have to prepare. Nice. Okay? Thank you. Sabi nga, I think ang pinaka-theme ng mga sinabi nila, it's all in the mind. You just have to control it. So, sana nakatulong sa yan, Love. And we only have 2 more questions, but for the benefit of time, siguro 1 to 2 speakers na lang po muna yung sasagot. And huwag kayong mag-alala, alam ko marami pa kayong question. Personally, may mga tanong ako. So, pwede natin silang ma-reach out sa Facebook. Napaka-approachable nila. Meron din tayong group chat for this ITK online session. And I think, base sa mga naririnig ko,
mapaunlakan nila tayo. Parang very easy at napakagaan sa kanilang paunlakan tayo sa isa pang session. So, no promises. Hindi ako nagpa-promise for them, pero I think na sobrang helpful and talagang ang lakas natin sa kanila. So, for the next question, the third question, ang magtatanong ay si Ate Annie from Dubai. Morning po ulit. Question ko po, kahit sino po pwedeng sumagot. Ano po yung mga naging struggles niyo or siguro pinaka naging struggles mga na nag-uumpisa kayo or now while doing po yung public speaking and paano niyo po na-overcome yun? Sino pong gustong mag-share? Sige, by height na. Nagpapakaramdaman nyo dala by height. Ako na mauna. Katulad ng sinabi ni Ate Laila, alam niyo, nag-post ako lately lang sa Facebook na nagpa-public speaking ako. Ang daming namangha. Kasi katulad ng sinabi ni Ate Laila, nung high school ako, 100 years ago, nung high school, grade school, alam mo, hindi mo ako makikita sa stage. Alam mo yung laging may class competition, di ba? Yung pinipili lagi yung mga magagaling sa English, yung mga first, second, third honor. Hindi mo ako makikita sa stage. Never. Yung pagkakakita ko sa Toastmasters, by the way, nakita ko lang ang Toastmasters at ang public speaking. I just studied this like more than 5 years ago. So, ngayon, kung nakita namin tong opportunity na to ng edad nyong yan ngayon, kung gaano kayo kabata ngayon, Ucha, siguro 10 times na akong world champion ngayon. Kasi napakabata nyo, nakakatuwa na napakabata nyo na nakita nyo to. Kami, matanda na naming nakita to. So, kung kami, kaya namin, mas kaya nyo. Yun yung pinaka-struggle ko kasi hindi yun yung personality ko eh. Kung nakita ko ang Toastmasters sa Pilipinas, halimbawa, hindi ako sasali. Kasi alam ko sa Pilipinas, ang gagaling mag-English. Mga taga-Ateneo, mga taga-Lasal, mga Filipino-Chinese. Alam mo yon, hindi naman ako nag-i-English doon eh. Dito kasi sa China, wala kaming choice kung di mag-incheck at mag-English. So, nahasa din yung pag-i-English namin dito lang, lately lang. Hindi ako nakakapag-English ng ganito 5 years ago, 10 years ago. So, yun yung struggle. Yung mag-transform ka personally, but you have to be open. You have to be conscientious about that na gusto mong magbago. Okay, siguro, okay? Struggle. Maraming struggles. Una sa akin, ang hirap mong patunayan, lalo na pag first time ka sa public speaking. Like ako, gusto ko talagang sumali sa contest. Parang super happy ako na, I'm in a challenge. Parang ganon. Una, yung mga tao, kino-question yung pagkatao mo. Kino-question yung kulay mo. Kino-question kung sino ka. Ang hirap, ito yung struggle. Kasi bakit kung nasabing struggle? Kasi bababa yung confidence level mo. Hindi man nila sinasabi directly na, contestant ba yan? Pero nakakawasak ng pakiramdam or tama ba yung sabi ko, Ariel? So, nakakasakit. Right? Pero yung pain na yun, ginamit ko to achieve more. And I use that pain para tumibay ako at para mag-improve. At para sabihin ko sa sarili ko na kaya ko. Kung kino-question niyo yung kulay ko, kung kino-question niyo yung height ko, or kung ano man, hindi yan magiging hadlang para maabot ko yung pangarap ko. So use your pain to sharpen your skills. Use your pain to improve and to learn. Kasi yan ang magiging weapon mo. At sa buhay, pag ginamit mo yung mantra na yan, that will be very helpful. Hindi lang sa public speaking. Sa lahat ng bagay. Nice. Very nice. Use your pain to sharpen your skills. Parang sharpen yung lang last natin, no? ITK session natin from 7 Habits. Use your pain to sharpen your skills. Okay, ang last na magtatanong for this session, again, in-encourage namin kayo na kung
may questions kayo or may mga concerns kayo, mag-message kayo after this session. Pero for now, i-end natin yung question and answer with a question from Kat Manibo. Yes. From Quezon City. Good afternoon po. I'm Kat Mandigo from Quezon City. Actually po yung question ko related sa question ni Ate Love sa mga job interviews po. Kasi yun yung nakikita kong kahinaan ng mga Pinoy. Bakit po sa tuwing may job interviews, bakit kailangan natin i-express yung sarili natin sa English? Pero sa lahat na nakikita kong Pinoy, kaya-kaya nila na-express yung sarili nila sa Tagalog. Pero parang mas binibigyan ng priority nila yung mga taong magaling magsalita ng English, especially sa education. Nakakawala po ng confidence yun. Lalo po sa akin hindi ko kaya magsalita ng English na tuloy-tuloy. Pero yun yung hinihingi ng mga employer. Kailangan mong sagutin yung question nila in English. Pero nakakawala po talaga ng confidence. Yun lang po. Salamat. Ang the best na sasagot dyan ay si Tita Julie because she's from the corporate. Yeah. Thank you. Thank you. There's two things, no? Kasi sabi mo, I think the problem is mahirap magsalita ng English sa interview. So, depende dun sa ina-applyan natin. Meron tayong mga job na ina-applyan na talagang sa corporate world kasi ang salitaan dyan, English. Ako po, galing ako sa isang mababang paaralan, yung hindi talaga UE, kung compare mo sa Ateneo, sa Lasal, yung mga yan, parang napakababa namin. So, madami doon nagsasalita ng Tagalog talaga. So, kung yun sa Tagalog ka komportable, dapat ang hahanapin mo na work or yung hahanapin mo na posisyon, yung okay sa kanila yung Taglish, hindi puro English. Pero kung kunyari papasok tayo ng ano ba yung mga like ako kasi nag-start ako ng career ko sa SGV. So sa SGV mga auditors pwede lang yan halo. So mas forgiving ang mga employers. Pero kung papasok ka sa bangko na nakikipag-usap sa mga kliyente, pagkatapos ang mga kliyente nila mga Inglesero at Inglesera para maligawan natin yung kanilang mga milyones, hahanap talaga sila ng standard. Ang standard nila dapat tuloy-tuloy yung English. So, depende, i-akma natin. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na dahil ganun yung mga corporate world na yon, hindi na natin aambisyonin. So, kung talagang gusto mo ambisyonin yung you can contribute in banking, yun talaga yung passion mo. Yan talaga yung company na gusto kong salihan eh. Hindi lang talaga ako magaling ma-expose. Di mag-practice tayo. Makihalubilo tayo dun sa mga pa-English, manood ka ng YouTube hanggang masanay ka na nasa second. Nandun din na sa blood mo. Yung kaparehong sinasabi ko kanina, pag nananaginip ako, ouch! English pa din. So, try to practice. At hindi lang, ang masasabi ko pa sa'yo, hindi lang ikaw yung nag-i-struggle. I have spoken to a lot of Chinese students here in Hong Kong. Alam mo, nag-i-struggle din sila sa English nila. Kasi magagaling sila. Sinasabi ng mga teacher nila, ang gagaling nila sana sa school. Pero nahihirapan sila sa English. So, paano? Ang parents nila, hindi naman nagsasalita ng English, Chinese. Si Yaya, either Indonesian o Filipino, hindi naman sila masyado ini-English, pero gusto nila mag-English. Tinanong ko yung mga bata kung paano yung ginagawa nila para makakope. They watch YouTube, they listen to music. So ganon. We need to, kung gusto mo yun na abutin mo, don't let language stop you. Nobody can stop you to what you want to reach. Work hard. Kami, hindi naman kami magaling, sabi nga ni na Ariel, tsaka ni Laila, hindi naman kami nag-umpisa na magagaling talaga ng public speaking, pero gusto namin makilala kami dahil mag-international market. So, nag-practice, nakasalamuha, dun sa mga ganun na mga lengguwahe. And then now, it's second nature to us. Pero hindi kami nag-umpisa sa ganun. Paano ako matututo ng araw-araw na English? Ang tatay ko at nanay ko nagtitinda ng balot at saka siopaw, di ba? Pero, I tried. And look where we are now. Struggle? Hanggang ngayon, struggle ko yan. Sa company namin, ako lang ang nag-i-English. Lahat ng kasama ko sa opisina,
Chinese, Cantonese, Mandarin. How am I surviving? I've been here in Hong Kong for 5 years. If I can do it, you can do it. Ang ganda ng ending word, no? If I can do it, you can do it. May add lang ako very briefly dahil sinabi ni Miss Julie na nananaginip siya in English. Isa sa mga sa mga ginagawa kong practice dahil minsan kasi nakaka-intimidate mag-English, baka mag-stutter ka, baka mali yung grammar mo. Ang ginagawa ko, nag-iisip ako in English. Sa sarili ko, minsan may internal monologue tayo, di ba? Ay, ang ganda naman. Instead sabihin ko, ay, ang ganda naman, sabihin ko, oh, that's beautiful. Alam mo yon, parang kahit na baduy ka, mali man yung grammar mo, ikaw lang nakakarinig. Tapos magugulat ka na lang, nagsasalita ka na in English, just as you think. Kung paano ka mag-isip, nasasabi mo na siya in English. Lumalabas na siya naturally. Ayun. So, tapos na yung natin, yung question and answer. Si Miss Julie parang, mute. Can I also say something? Kasi yung sinabi mo, the Filipino audience is the most difficult to please. Why? Because we're so grammar conscious. We're so conscious with being grammatically correct and politically correct. You know, if you speak in other countries, I have been to Australia, to Canada, they just want to get your message. Balik tayo sa sinabi ni Ariel, basta't may message ka, kahit nakaliwete ang pagkakasabi mo, they don't care. And we're talking about high positions in the corporate world. So, before being conscious ka dun sa how to be grammatically correct, be conscious first about your message. Okay. And what you're listen about your message. Mag-a-apply na ako mamaya. Sa Hong Kong. Wow. Seryoso, lilipat na ako ng Hong Kong. Wow. From the sessions and questions and answer, ang dami naming takeaways. Okay, so tapos na ang ating question and answer portion. Sa mga may questions, tanong lang kayo sa group chat natin or even after the session, approach them. For now, ibabalik ko muna ang stage sa ating mga MCs, si Ate Leng and Ate Cheng. Thank you! Salamat sa mga nagtanong at sa mga sumagot. Maraming pong salamat. Ayan, thank you very much po ulit sa ating mga speaker. Ayan. So, sa question and answer pa lang, parang naging session ulit. Sobrang dami nating natutunan. Kaya thank you po sa mga speakers natin. And thank you rin po sa mga nag-ask ng mga questions. Ang gaganda rin ng mga questions nila, di ba? Sobra. Ayan. Muli, ibabalik po ulit namin ang stage kay Ate Eliza kasi meron siyang onting something, sa ating mga speaker. Ayan. Hello. Ayan. Share ko lang po So ito, wala man po kaming maibibigay sa inyo na malaki kahit nga po merienda, hindi kami makapagpa-deliver dyan. Pero sana po maramdaman nyo yung appreciation namin by this small token ng certificate. Okay? Miss Julie, maraming salamat po mula sa bumubuo ng 4S sa pagtuturo sa amin na ang public speaking ay para sa lahat. At dahil nagagamit natin to sa napakaraming maraming beses din tayong opportunity para ma-practice to at masanay ang skills in public speaking. Salamat po sa pagtuturo sa amin ng bagay na yon. Si kay Sir Ariel na maraming salamat po sa pagtuturo sa mga kabataan ng Kapre na ang pinakamahalaga sa pagsasalita sa harap ng maraming tao is that you know your message. Your message story is the most important and you just have to bigyan ng power yung message, yung story na meron ka na. So salamat po sa pag-encourage namin na to tell our message and to tell our story. And finally,
si Miss Laila na salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Alam namin na may contest pa si Miss Laila ngayon, guys. Sa Toastmasters, alam natin na bigatin to. Pero salamat po sa oras nyo na nag-spend kayo ng time mula umpisa hanggang dulo, nag-stay kayo. Maraming salamat sa genuine interest and desire nyo na makapagsalita at makapag-inspire ng mga kababayan nating kabataan. And sa sinabi nyo sa amin na tinuro niya na sa pagpa-practice ng public speaking, there's no other time but to practice and act now. And also, you have to believe in your strength. So yun, salamat po sa pagbibigay sa amin. Baliwala tong session na to kung hindi namin mapapractice yun. And thank you for giving that realization to us that we just have to practice. No matter where we start, we just have to practice. Maraming salamat po sa mga lessons and time and effort nyo. Thank you so much. Thank you very much po. Maraming salamat. It's our pleasure. Thank you po. Thank you po. Any final words po? Salamat. Nag-enjoy talaga ako. May last message po ba bago po mag-end po yung session po natin? Final words from Tita Julie first, I think. Thank you. I have maiksi lang. I came here to impart and we were very I have to leave. Kasi sorry. Wala na? Tita Julie, I can hear you. Okay, all right. So, short message. I came here to impart, but I will walk away learning more from you than what I imparted. Thank you very much, and I hope to come back. Yes. Thank you po. Thank you po. Another session na. Thank you po. Salamat. Ano na pong sunod at sa ating naggagandahang MCs? Back to you, MCs. Ayan, so bago po tayo mag-end, ang lagi po natin ginagawa ay ay ang ating group photo. Ayan. Yan, so, Pwede na po tayo. Final word si Ariel. Andito pa si Sir Ariel. Sorry po. Sir Ariel, baka may gusto po kayong sabihin for final word. Again, going back to public speaking, may tatlo akong iiwan sa inyo. Why do we need to do public speaking? JFK, John F. Kennedy said, the only reason to do a speech is to change the world. Sabi naman ng ating world champion na si Lance Miller, if you have few minutes to say something and everyone in the world is watching you, if you have few minutes, what will you tell them? What message will you give the world? And lastly, sa how naman, sabi ni David Henderson, kung tinatanong nyo, how will you prepare? How much should you prepare? Sabi niya, after your speech, always imagine that you're gonna be hit by a bus. Mamamatay ka na after your speech. If you know that you're gonna die today or after your speech, how well will you give your speech? If that's gonna be the last thing that you will do on earth. Maraming salamat po. Thank you po, Mr. Ariel. Miss Laila, baka kayo po may last words din po, final words po. Hindi ako makapagsalita ng babay or nakapagbabay na ako pero hindi ko maiwan itong session na ito. Anyway, just one mantra and gustong-gusto ko itong kay Aristotle na sinabi. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit. So if you want to improve, if you want public speaking to be your habit, and if you really want to excel in what you do, then nasa sa inyo na yon. It's all up to you. It's your choice. So, ano nga ba yung kailangan yung gawin pagtapos nitong session na ito? Thank you. Nice. Thank you very much po ulit. Thank you po everyone. Ayan. So, isa na namang session ang natapos ngayong araw na to and sobrang dami po natin talagang mababaon na pag-aaralan natin ngayong araw na to.
And to end po, mag-group selfie po tayo para po meron po tayong remembrance. I encourage everyone po to turn on your cameras po para po sa ating photo. Game po. 1, 2, 3, smile. Isa pa po. Isa pa po. 1, 2, Ang daming dyaryo, no? 3, smile. Thank you Thank you very much much po. po. Sana po, Makita nag-enjoy po ulit kayo namin kayo sa sa susunod na mga mga ITKs pa. Maraming salamat po. Ate Shell, baka may sabihin ka po. Wala na. Sobrang Salamat. nag-OT tayo. Nag-OT tayo 32 minutes pero sobrang dami nating natutunan. Kasi naman tatlong speaker, 2 oras. Bye. Kaya, I have to leave ulit. Bye-bye. Susunod ulit. Bye, Miss Laila. Bye-bye. Bye-bye. Thank you bye very much. everyone. Maraming salamat kay Shita. Thank you po.